Sabi po sa Romans chapter 8 verse 36, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. At kanina, habang nagba-Bible reading, nabasa yung salitang Gaza. At siguro, that is already medyo famous ngayon yung city na yan. At nakikita ninyo kung gaano nakatagal ang Gaza na parte ng bansang Israel. At yan ay kung titingnan nyo yung pinanggalingan ng salitang Gaza, yan ay isa sa mga lugar kung saan minana ng tribo ng Ephraim. So, sino si Ephraim? Anak ni Joseph. Yan yung mga Ephraimites, yung mga nakatira dyan originally. No? Pero may mas original pa sa kanila. Talaga ang Israel talaga occupier talaga yan eh. Bakit? Binigay sa kanila ng Panginoon yan eh. Ang nauna dyan ay Kanaan. So, sabi ng Panginoon, nasusuka na ako, sinusuka na sila ng lupa. Lupa ko yan. Sabi ng Panginoon. Lupa ko yan, pero hindi sila maayos na tenant. Kaya isusuka ko sila. Kaya pumunta kayo dyan, ubusin nyo sila para kayo ang tumira dyan. Ibibigay ko na sa inyo yan. May karapatan ng Diyos. Diba? Kaya wala na yung mga, meron ba kayong kilala ngayon na Canaanite? Sino rito ang Canaanite? Meron ba? Amalekite. Meron ba ritong galing sa tribo ng Amalekites? Perizzites? Meron ba? Wala, di ba? Ubus na sila eh. Naubos sila eh. At pumalit, Israelites, the children of Israel. At isa doon, yung 12 tribes ay yung Ephraimites. At yung Ephraim na yan ay sumama sa rebellion against Solomon's son. Kaya sila yung mga Samaritans, yung mga nagwo-worship sa ginawa ni Jehoshaphat. No? Hindi na pumupunta ng Jerusalem, mga Ephraimites. Okay? So yan yung yan mga apo ko ang alamat ng Gaza. Alam niyo na ngayon. Ha? Okay. So pero hindi yan ang topic natin. Romans 8, Romans 8, verse 36, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Now, ang salitang killed all the day long, hindi naman posibleng literal na papatayin ka araw-araw, di ba? Mayroon bang taong papatayin araw-araw? Pag patay ka na. Hindi mo na pwedeng patayin yung patay. Pero ano ibig sabihin ni Paul na kami ay namamatay hindi lamang araw-araw, kundi buong araw. All the day long means buong araw. Pero meron din sa 1 Corinthians na sinasabi, I die daily. No? Tingnan natin yung isa pang salita na I die daily sa ambang version. Let me see. Pakihanap nga, Brother Louie, yung sinasabi sa 1 Corinthians na I die daily. Okay? Araw-araw siya pinapatay or namamatay. Yun. So, yan ay tungkol sa kamatayan ang ating ayun, 1 Corinthians 15:31. Si Paul daw ay namamatay araw-araw. Yun ang kanyang buhay. Ang buhay niya ay binibilang niyang patay araw-araw. At ngayon, dito naman sa Romans 8, ibinibilang siya na para bagang tupa na naka-schedule para katayin.
Sipin mo, anong klaseng buhay yun? Ano? Na ang tingin mo sa sarili mo, naka-schedule ka sa death penalty. Tapos, araw-araw, pandalas. No? Siguro, kung iba-iba lang yan, sa ibang tao na mahina-hina ang kanilang naturalesa, ang kanilang tinatawag na EQ. Di ba? Meron daw EQ emotional quotient. Pag mahina ka, madali ka ma-depress, madali ka mag-react sa buhay na parang wala nang kwenta ang buhay, uunahan mo na. Yung mga gustong pumatay sa'yo, magpapakamatay ka na. So, sa Kristiyano, sabi, the Lord has not given us the spirit of bondage but of a sound mind. Binigyan tayo. Kung may Holy Spirit ka, hindi ka magpapakamatay. Binigyan ka ng sound mind. Parte yun ng gift of the Spirit sa mga saved. No? At si Paul ay abundant sa kanya ang sound mind. Kaya kaya niyang masabi sa sarili niya, at hindi lang masabi, kundi aktual na ibuhay niya ang mamatay araw-araw. Ibilang yung sarili niya na parang patay na siya sa mundong ito. Mahirap na buhay yung gano'n, ano? Kung pag hindi ka ready, kapag hindi ka matured, ang tendency ng tao is to enjoy. 'Di ba? And when you are enjoying life, 'di ba, habang nandun ka sa maandar na barko na nakaganong ka, sinasalubong mo yung breeze, 'di ba? This is the life. Tapos may music na tumutugtog doon sa likod. Naririnig niya yung music, Mirakay talaga. So, yan this is the life. Natandaan ko, merong kapatiran dito, iniakyat kami doon sa Faisalia Tower. Isa sa mga, imbitasyon niya sa amin, birthday niya or anniversary yata yun, nakalimutan ko na. Faisalia Tower is one of the sa Saudi Arabia, isa yan sa mga marker ng Saudi Arabia. Yung may bilog na gano'n, tas patusok. Tapos meron pang mas mataas, inakyat din kami doon. Mamlaka Tower, Kingdom Tower. Taas yun. No? 77 floor. Ang bilis ng elevator na yun. Pag pindot mo ngayon, anong kakagad? Bira. So habang andun ka, overlooking the whole Riyadh, tapos kumakain ng Anli. Diba? Anli lahat. May Asian cuisine, European cuisine, American cuisine. Sasabihin mo, this is the life. I am enjoying it. Si Paul, mga kapatid, I die daily. Wala siyang ganun. Hindi niya. Kumbaga, ini-enjoy niya yung buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi niya ini-enjoy yung buhay sa mga pagkain na walang limit. Sa mga buffet. Hindi ganun ang buhay ni Paul. No? Hindi ang buhay ni Paul ay marami siyang bahay na malalaki at maraming kotse na magaganda. Hindi yun ang buhay ni Paul. Sabi niya, ibinibilang kami na parang tupa na papunta na sa katayan. At yan ay para sa kanya, that is the ideal life of the apostle. Kaya nga ang title ng ating message, Dying for Christ, the best death possible.
There is no other death which is better than to die for Christ. Yun ang pinakamataas na uri ng kamatayan. Alam niyo ba, mga kapatid, siguro alam niyo na, no? Hindi ko na kailangan sabihin. Ang shampoo nakakamatay. Diba? Sino mahilig mag-shampoo? Merong merong mga shampoo na yung chemicals noon nagbibigay ng cancer, nagbibigay ng breast cancer. Hindi uso breast cancer nung walang shampoo. Yung gugo. Nung gugo pa, yung mga lola ko, walang breast cancer yan. Pero nung nauso na yung mga shampoo, tapos may conditioner pa, at meron pang iba-iba, ayun, may mga breast cancer, iba-ibang cancer. Kasi yung chemicals nun, papasok sa katawan mo, sa scalp. Ngayon, iba-iba, no? Hindi lahat ng shampoo. Hindi lahat. Pero may mga component. Aralin nyo yan, pag-research nyo yan, bago kayo mag-shampoo mamaya. Pero okay, hindi ka gumagamit ng shampoo. Bakit ka maraming kuntel? Galing sa deodorant. Yung deodorant, mabango nga ang kilikili mo, pero nagbibigay ng ibang klase. Pinipigil mo yung yung natural flow ng toxin na nagiging mabaho, lumalabas sa katawan mo eh. So, yun, nagiging kuntil. Nagiging iba, nagkakaroon ka ng ibang klase. Na-absorb ng kidney. 'Di ba? Kaya ang dami ngayon sa mga corner-corner ng mga city, ang dami ngayong yung dialysis. Isa sa mga famous business 'yan. Gusto nga pasukan 'yan eh. Kaya lang ang investment yata diyan 5 million pataas. Tapos kailangan meron kang doktor, no? Dialysis. Lahat ang dami nang nagda-dialysis ngayon. At yung meron akong kaibigan na saklap. No? Ayaw pa niyang mamatay, pero wala na siyang pera pang dialysis. He died a painful death because can no longer afford dialysis machines. So, kahit na po sa ating, sabihin na lang natin yung hangin natin, di ba? There was a time, panahon ni Marcos noon, diyan sa Plaza Miranda, merong isang dyan parang scoreboard ng basketball. Nakalagay doon yung parts per million pollution ng hangin na babasa niya from the air kung gaano nakapolluted ang Quiapo. Binabasa niya. Kasi dumating ang panahon noon, maitim na nga talaga ang hangin eh. Lalo na doon, yung sentro ng lahat ng vehicles, no? So even in our air, even in our rain, uso ngayon yung toxic rain, acid rain. Di ba? So si air tsaka si rain ay mga toxic. Okay? So, kahit na humihinga ka pa lang, meron ka nang na-absorb. Nagliligo ka dati naliligo kami sa ulan, masarap. Ngayon, magkakatihing ka. Ano? So, kahit yung tubig, kailangan natin ng mineral water. Hindi na pwede yung ordinaryong tap water. Sabi nila, okay naman daw yung tap water eh. Sabi, certified ng Maynilad na ang tap water pwedeng inumin. Huwag na kayong mineral water. Diba? So, pero, yan, gumagastos tayo sa mineral water. Tapos yung mineral water, meron din yang mga nakasulat dyan. Anions, tsaka yung
particles na nandyan, kung ilang minerals yan. Yung iba, hindi kaya mineral water, distilled water. No? Para siyang baterya. Distilled water iniinom. Alam niyo yung distilled water, lalagay sa baterya yan. At yung mga iba, kahit sa dagat, there was a time yung Boracay ay punong-puno ng algae. Diro mo yun. No? Yung clear water, pagka nakaluno ka ng kaunti, mamatay ka pala doon. So, delikado po ang panahon natin ngayon. Kahit yung panghugas ng gulay natin, yung fertilizer, yung mga pagkain natin, meron tayong organic at saka GMO, genetically modified. Doon sa bata dati, may mga isda doon na iba lasa kasi nilalagyan nila ng kerosene. Dito yata meron din gas or kerosene, ano ba 'yon? Yung iba lalagyan ng chloroform para ma-preserve. So, makakain mo yun. Kaya pati sa pagkain natin, ay whether vegetables yan, whether yan ay karne, kahit na manok, tinetesting yan for salmonella. Yung pork, tinetesting for foot and mouth disease, swine disease, bird's flu. Ang daming pwedeng pumatay sa atin sa ating pagkain. Kaya habang kumakain tayo, dahil sa dami ng dapat mong isipin, kainin mo na lang. Hindi mo na yan, ano kaya itong wala ka naman microscope Di ba? Magtitiwala ka na lang sa sa gobyerno at saka doon sa nagluto. Kaya yung iba sa fast food. Yung iba ayaw dito, yung medyo sa may Bermosa, merong shell diyan, may diyan, mga pagkain diyan. Minsan bumili kami diyan iba lasa Parang 5 araw na. No? Minsan naman bagong luto. Ganoon Kaya ang kamatayan, ibig ko lang sabihin, kaya ako sinasabi lahat ito. Sometimes, yung kamatayan, hindi mo hinahanap, dumarating sa'yo. Sa pagkain mo, sa hangin, sa tubig, at sa lahat ng bagay na pagka nagkasakit ka, pagka yung doktor na nalipat, napuntahan mo, hindi magaling, hindi marunong, doon ka mamamatay. Kaya may mga malpractice, di ba? May mga malpractice kasi they don't care sometimes. Most of the time, they don't care. Ginagawa tayo experiment. Kaya sabi nila, di ba? Take mo to, 7 days, tapos pag may sakit ka pa rin, balik ka sa akin. Ibig sabihin, experiment ka. Dahil pag hindi tumalab, ibig sabihin, mali yung prescription niya. Bigyan ka bago. Sa India, merong isang British doctor na yung TB matagal na, yung tuberculosis matagal nang nakakapagpagaling siya ng tuberculosis. So punta siya sa India, nag-volunteer siya, nagtataka siya, yung the same na gamot at the same dosages, namamatay yung mga pasyente, hindi na gumagaling. The same brand, the same everything, hindi gumagaling. So, inimbestiga niya. Bakit ganun? Iba ba ang DNA ng India na namamatay? Dito sa Britain, gumagaling. Parehong sakit. Inimbestiga niya. Doon pala sa India, merong drug na andun lang sa bahay. Drug manufacturer sa bahay lang. So yung halimbawa yung capsule,
Tatanggalin nila yon, mimix nila ng iba, tapos sasara nila, tapos bebenta sa market. Yun. Kaya ang binibili mo, hindi mo alam, 50% effective lang. Or 10%. Mas mura. Tapos ine-export pa nila yon. Kaya si Luz may binili sa Mercury Drug, made in India eh. Yung para sa sakit niya na inuubo. No? So, delikado yan, mami. Totoo kaya yan? India. Tapos kinonfront nila yung Minister of Health. Sabi niya, we cannot do anything. Sabi ng Ministry of Health, we cannot do anything. Tapos na-discover niya, may kickback pala yun sa mga, doon sa mga drug companies. Bihira yan. Baklase talaga, no? Kaya yan po. Pinapatay tayo sa mga pagkain at sa tubig, sa hangin. Pagkatapos, pag nagkasakit ka, yung gamot ang papatay sa'yo. Ano na ngayon ang gagawin mo natin? 'Di ba? Meron tayong magagawa, mga kapatid. Merong solusyon ng Panginoon. Grace. At papaano niya ginagawa yung grace na yan? Actually, we are helpless eh. Kasi nga, we don't have the equipment. We don't have the magprotesta ka dyan, whatever gawain mo, you cannot solve this problem of death na nationwide or worldwide. You will have to just declare na mali yan, magprotesta ka, mag-object ka, maghalal ka ng mga tamang opisyal, magbigay ka ng notice na may namatay dahil merong malpractice. Gagawin pa rin natin yan. Pero, generally speaking, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ang fraud, tuloy-tuloy ang greed, tuloy-tuloy ang death. At tayo na mga Baptist at mga mananampalataya ay apektado niyan. Isa sa mga solusyon ng Panginoon, Ephesians 6:1. Sabi ng Ephesians 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Gusto mo ba mabuhay? Mga young people, gusto nyo bang mabuhay ng mahaba-haba? Honor your father and mother, that thou mayest live long on the earth. So, magtiwala tayo sa Panginoon. Kumakain tayo, nakakasama sa atin. Ha? Umiinom tayo, nakakasama sa atin. Ang ulan, ang hangin, nakakasama sa atin. May mga disaster sa kalsada, pwedeng maaksidente, pwedeng mabangga, pwedeng pasukin ka ng criminality, pwedeng merong randomly, bigla na lang magpapaputok, tatamaan ka. Pwedeng may disaster, nag-e-enjoy ka sa swimming, pwede kang malunod. Ang daming pwedeng pumatay na hindi mo ine-expect yun na pala yung huling araw mo. But by the grace of God, He can intervene in our lives and He can say, I want you to live long. At papaano? Or obey your parents in the Lord. Yun. So, yun ay isa sa mga ginawa ng Panginoon na solusyon. Hindi gamot. Gagamitin ng Panginoon ng gamot. Ospital, doktor. Pag-iingat natin. Mag-iingat pa rin tayo. Diba? Hindi pa rin tayo kakain kung saan-saan na lang. Hindi tayo kakain ng yung excess ng Jollibee na nasa basura. Anong tawag doon? Pagpag. Diba? Hindi tayo kakain nun. Nung Boy Scout ako, hindi lang pagpag ang uso nun. Ang uso nun, yung iniwan na siopaw sa Chinese cemetery. Kinakain namin yun.
Boy Scout. Bantay kami. No? Kami yung bantay sa cemetery. Sinasalakay namin yung iniiwan ng mga Chinese. Ang sasarap eh. Oh. Bago yun, di ba? Hindi pagpag yun. So, yun po. Obey your parents in the Lord. So, that's just one. Meron pa. Sabi dito sa Psalm 91, verse 16. Psalm 91. Punta tayo sa Psalm 91. Alam niyo yung 91, Psalm 91, yung buong Psalm 91 ay pagpupuri sa Panginoon. Ang ginawang kanta yan. Ang ganda ng kanta niyan. No? At yan ay mga pangako doon sa mga nagtitiwala sa Diyos. Ang sarap basahin yan, yung buong Psalm na yan. No? Yung iba siguro sa inyo ay sa ulo yan. Psalm 91, sabi, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, yan pa lang, pangako na eh. Diba? Pag ikaw ay laging sumisilong sa Panginoon, ikaw naman ay aalagaan ng anino ng Panginoong Diyos. Nakikisilong ka sa Kanya, hindi ka masusunog sa mga problema sa buhay. Because the shadow of the Almighty hides you from things which harm your body. Pagkatapos, yun nga, yung verse 16, with long life will I satisfy him, sabi ng Panginoon. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay. Hindi lamang ito yung spiritual, eternal life, but long life on earth. So, papaano? Humahaba ang buhay? Of course, our life is fixed. Our death is already set. Hindi mo ma-extend yan. Ano? Hindi mo masasabi na ang appointment mo with death ay, halimbawa, 2024. Tapos, pagka may ginawa kang obedience sa parents, magiging 2025. May extend ka. No? Hindi. Ang appointment natin is already there. Hindi natin alam. Alam ng Diyos. Pero, ang kagandahan niyan, pagka ginawa mo ito, you can have that kind of equality life under God na masasabi mo, I live my life to the full because you live it for Christ. Yun ang ibig sabihin nung with long life will I satisfy him. What kind of life is a life na para sa sarili lang? Para sa pleasure lang. Walang kwentang buhay yun, mga kapatid. No? Ginastos mo yung buhay mo para lang sa puro pansarili. Walang para sa Panginoon at para sa iba. Sabi nga nila, no, may acronym yun, yung JOY. What is joy? J-O-Y. Jesus first, others next, you last. Oh, ganda yung joy, no? Kung gusto mo ng joy sa buhay mo, Jesus first, others next, you last. Yun ang tunay na joy. Joy in the Lord. Yun ang quality life. Yun ang satisfactory life. Yun ay maaaring sabihin nila, ayoko maging baptist. Bakit? Nako, nakikita ko kayo, hindi kayo nag-e-enjoy. No? Kami, mga Catholic, we can do anything we want. Mga Baptist, ang haba ng service nyo. Ay, nung Catholic ako, 1 hour lang eh. Sasaw-saw ka lang doon sa anghel eh. Tapos gaganong ka. Makikinig ka ng gano'n ng sermon. Latin pa nun.
Tapos mamaya, ayos na, titirik ang kandila, uwi na. O gawa ka na kung anong gusto mong pasyal. 1 oras, maximum. Dito, umpisa tayo 9. Tatapos tayo mamaya, mga 3. 4. Yung iba, 6. Yung iba, meron pang hanggang 12. Mira kayo. So, bakit ganun? Ayoko maging Baptist. Sabi nung iba. Ayoko ng ganyang buhay. Hindi enjoy. Pero sa atin, enjoy yun di ba? Oh. Sa atin as long as you are with brethren, fellowship, in the word, breaking of bread, love feasts, yan ang ating kasiyahan. Kaya yung iba, hindi katatapos lang ng Sunday, gusto Sunday ulit. Di ba? Kasi yun ang buhay na banal, buhay na nagbibigay ng encouragement, nakikita mo yung mga kapatiran, nag-enjoy ka. Hindi yung puro sarili lang. Yung puro sarili lang, naboboard. Di ba? Bored na bored sa mga gantong activity. Sana tumigil na si pastor mag-preach para makauwi na. Meron pa akong gagawin sa bahay. May lakad pa kami. Yun. So nakaka-bored pag hindi ka sa Panginoon. Pero sabi rito, with long life will I satisfy Him. Quality life, mga kapatid, ang bibigay ng Panginoon sa atin. Another thing na nakaka-extend ng buhay natin, ng quality life natin. Sabi rito, Proverbs 4:10. Tungkol pa rin to sa parents, no? Proverbs 4:10. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. So, yung mga salita ng mga tatay ay importante. Nakakahaba ng buhay yan. Pag tayo ay nagbibigay ng importansya sa salita ng ating mga ama, at yung ama natin ay nagbibigay ng mabubuting mga salita. Lalo na kung yung tatay ay godly. Kung yung tatay ay talagang makadiyos at sumusunod sa Panginoon. Yung kanyang mga salita, magdadagdag sa iyong buhay. Pag suwail yung anak, yan yung napapahamak, di ba? Sabi, huwag ka na lumabas, gabi na. Lumabas pa, yun, nabaril, nasagasaan, nabagan siya, napunta sa barkada, nayaya sa inuman. Yun yung buhay ko noon No? Buti buhay pa ako ngayon. Pero nung binata po ako, nung hindi pa ako ligtas, wala sa akin yung salita ng tatay ko. Mabait ang tatay ko at saka nanay ko. Pero, uwi ng maga umaga. Umaga ako umuwi, 2:00, 3:00, lasing. Galing sa inuman. Inuubos namin yung isang case na beer bago ako umuwi. High school, Tapos, yun. Hindi ko nga alam bakit nakakatagal kami noon kung anong pinagkakikwentuhan namin Sipin mo yun. Tapos may gin. Hindi pa kontento sa beer, may gin pa. No? At kung ano-anong pulutan. So, yun ang buhay. Walang pagsunod. Yung isa, yung kaklase ko sa Magsaysay High School, talagang sinagad niya yung pagiging suwail na anak. Sumama sa nagpa-initiation sa NPA. At ang kanyang assignment ay may papatayin siyang pulis.
Hindi pa ako nakaakyat doon sa grado na yun eh. Nauna siya sa akin eh. Pero sabay kami na pumasok doon sa organisasyon. So siya nauna, assignment, binigay siyang baril ng NPA. Tapos may target siyang pulis. Doon sa Blumentritt. Inabangan niya. Tapos binaril niya. Nakaiwas. Siya na baril ng pulis. Yun. Nasa morgue. Patay. High school pa lang. Tapos di alam ng magulang ano nangyari. Ba't di umuwi? Akala nila umakyat lang sa bundok. Hindi namin pwedeng bisitahin kasi kasama kami, mamamarkahan kami nung NISA, no? National Intelligence. Bumibisita ka dyan, ha? Ibig sabihin, kasamahan mo yan. Oh. Bumaril ng pulis eh. Yun ang pupuntahan ko na buhay, mga kapatid. Nagkukursong primarya na ako sa mga NPA. Dinadala ko sa amin sa Tansa, sa Cavite. Meron kaming overnight teach-in. No? Pero, may plano ang Diyos sa akin eh. Amen. Praise God. Nakaahon ako dun. Hindi ako napunta dun sa next. So, yun po. That's the grace of God. And in Proverbs 9, verse 10 to 11, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang wisdom daw ay nagbibigay din ng long life. Sabi sa verse 11, for by me, wisdom, thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Yung. So, siguro, ang sinasabi dyan, pag ikaw ay wise sa Panginoon, in-implement mo yung mga ina-advise ng banal na kasulatan sa buhay mo, in-implement mo, makikita mo yung mga kasamahan mo na namamatay, ikaw buhay pa rin. Yung mga nagbabiolate ng scriptures, lalo na yung mga unsaved, nakikita mo sila. They are falling down in their own ways because of their violations. And while you are kept alive because of your obedience. Because you are wise in the Lord. So yun ang, maging wise tayo sa Panginoon. No? Maraming binibigay ang Panginoon na wisdom sa atin dito sa banal na kasulatan na magkakaroon tayo ng longer life than others. And lastly, last verse na may share ko sa inyo about having a longer life, not being dead, is in 1 Peter 3:10. Sabi, for he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil. Yan. Nakakamatay pala yung madaldal, ano? Yun. Ang tawag nila ngayon dyan sa mundo, marites. No? Yung madaldal, machismis, hindi mapigilan ng dila, ay sabi roon, pagka daw you are refraining your tongue, hold back mo. May sasabihin ka sana, hindi mo sinabi. Maganda pala yun. Because you will have a good days. Good days, and you have a life which is quality life, no? He that will love life, kung gusto mo na mabuhay na maayos at maganda ang iyong mga araw, pigilan mo ang iyong dila. Pigilan mo ang iyong bibig. Pilitin mo na wag magsalita ng masama. Lalo na sa mga
mga tao na minsan, minsan pagka may mga tao na pag natingnan mo lang ng hindi maganda, gagalit na eh. Di ba? Minsan, lalo na kapag namura mo. Hindi mo napigilan yung bibig mo, namura mo. Ay, barilan na yan. Di ba? Yung road rage. Mga road rage, saan nag-uumpisa yan? Sa salita. Di ba? Minsan pagka ikaw ay hindi mo naman intention, may nakat ka or may nagkamali ka ng turn or something, no? Pigilan mo na yung dila mo. Huwag nang sabihin, oh ano? Titingin-tingin ka pa eh. Na! Yabang nito. Tapos habang maalis, di niya na naririnig. Yan, ang yabang niyan. Walang kwentang tao yan. Ganun pa. Hindi naman niya naririnig na yun. So, doon na umpisa yung barilan eh. Di ba? Pero tayo, hindi tayo may involve sa barilan kasi wala tayong baril. Sila lang ang mamamaril sa atin. Pero yun, no? Pigilan natin yung mga ganong encounter na para ka nakakalalaki. Yung mga ganon, alisin nyo yun sa vocabulary nyo. Amen. Mga Baptist tayo no? Huwag mo sabihin yun. Parang nakakalalaki, o ano ngayon, titingin-tingin ka pa dyan. Ha? Gusto mo sa labas tayo, yung mga ganyan. Kalimutan na natin yan. Para yan sa mundo. Para yan sa unsaved. Diba? Refrain your tongue from evil. And what will happen? You will have life and see good days. Hindi madadali ang buhay mo sa mga suntukan at barilan at saksakan. Hindi ka ma-involve sa ganun. Merong nag-threat sa akin 3 beses na death threat na ba kayo? 3 beses na ako na death threat Yung isa, noong yung kasama namin sa bahay, ay naka-witness ng NPA na binabaril yung si Colonel Rowie. Kilala niyo yun? Yung sa Juice Mag. Colonel Rowie. Nakita nung kasamahan namin sa bahay na pamangkin ko o pinsan, kung sino yung bumaril. In-identify niya. So, inaresto ng CIS. Panahon ni Cory yun. Inaresto. Nag-ring yung phone. Sabihin nyo dyan sa kasama nyo, tigilan yung ginagawa niya. Dahil pupunta kami dyan, imamasingganin namin lahat kayo dyan. Wag naman po, sabi ko gano'n. Hindi pa uso yung yung nakikita mo kung sino yung tumawag. Caller ID. Wala pa nun Kaya, bihira. Nervyos. Isipin mo. Kasi sinabi ko sa buong bahay na So, malaman no? Pangalawa, meron akong machine na ginagawa na machine na hindi naman tinuloy. Threat lang. Pero, ganun pa rin. Nakaka-nervous din yun. Biro mo, mamasingganin lahat ng talaga namang ginagawa nila yun. Nirarat-rat nila yung mga bahay na sinusunog nila yung mga sasakyan. No? So, that was a threat. Another threat was when I was making a machine and iniwan ko yung machine, hindi tapos kasi hindi nagbayad o hindi tumupad sa usapan or something. Might be my fault. So, sabi niya, alam mo Nilo, umuupa ako ng mga tao para pumatay Sabi nga nun. Tapos tingnan mo yung sa ilalim ng table ko. Sinipa niya gano'n yung Armalite. May Armalite sa ilalim ng office table niya Sinipang gano'n. Mahilig ako dyan Sabi niya ganyan. Tapos umuupa ako ng mga tao para pumatay. Tapusin mo yung makina ko.
Sabi, tinapos ko. Para hindi ako matapos. Di ba? So, ganda motivation. Tama. Ayun. Totoo nga. Umuupa nga siya ng mga pumapatay. Siya yung umupa ng pumatay kay Cochise Bibom. Kung kilala niyo yun, no? Yung dalawang UP student na umakain lang dyan sa Times, sa square dyan, sa Quezon City. Kinuha ng mga pulis Pampanga. Tapos ni-rape, tapos inatado. Hinati-hati yung katawan, nilibing sa Pampanga. Yun. Yung security guard na nag-aayos nung sasakyan na ginamit sa pagpatay, kilala ni Brad Louie. nakita namin na nagkita kami, no? Pero hindi siya involved, no? Wala kaming kaibigan na killer, no? Kumbaga, sabi niya, ako yung security guard nung ikaw ba yun? Bihira, no? Yun, umuupa. Totoo nga, umuupa nga para pumatay. Nakulong siya, double murder. Buti na lang si Gloria Arroyo, for some reason, I don't know, pinakawalan siya. So ngayon, nagdenegosyo na ulit. No? Maganda ng buhay. Hindi na siya killer ngayon. Sabi niya, nung binisita ko yun sa Muntinlupa, sabi ko, boss, kamusta ka na? Naku, dapat siguro tama ka, sabi niya Dapat nakinig ako sa iyo nang hinihingi mo na mag-Bible study tayo. Sana nag-Bible study tayo. Wala sana ako dito sa kulungan, sabi niya gano'n. Binisita ko sa Muntinlupa. So, ang ibig ko sabihin, kaya ako nakikwento yun, because he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil. Yan. So, yan po, no? Now, all of this, alam natin na nakaschedule tayo mamatay. Alam natin na mga bagay, factors dito sa buhay natin, pumapatay sa atin. Involuntarily. Kahit ayaw pa nating mamatay, gusto pa nating mabuhay. Alam natin ngayon na ang talagang Panginoon ang solusyon, kaya tayo ay nananatiling buhay, lalo na tayo na mga nasa pananampalataya, is because of His grace. Because of our obedience to His word. He sustains us. Dapat patay na tayo doon sa mga kinakain natin, sa mga nilalagay natin sa katawan natin, doon sa mga hinihinga natin, puro pala nakakamatayan. So dapat, may kalalagyan na tayo yung katawan natin. Pero bakit buhay tayo? Bakit tayo nananatiling nakakabangon ng maayos, nakakapag-pray in the morning, nakakapag-function, nakakalakad, no? Pag 66 ka na, pagsasalamatan mo yung Panginoon pag nakakababa ka sa kama nang hindi walang masyadong pain. Nakakaakyat ka sa hagdan, no? Na hindi masakit. Alam niyo yung pag-akyat sa hagdan, masakit yan sa mga 70. No? Lalo na yung may uric acid, may gout arthritis, yung may masakit sa balakang. Pagsakay sa sasakyan, masakit. Pagbaba sa sasakyan, masakit din. Paglakad. No? Lahat yan, pati yung pag-ihi, pagdumi, pagkain. Yung iba may pera pambili ng ice cream, pero pagkakain ka ng ice cream, may mangingilo, hindi ka bibili. Di ba? Hindi mo ma-enjoy yung pera mo. Oh. So, by the grace of God, full function pa tayo ngayon. Di ba? Because we obey the Lord and we trust in the Lord. So, having said all that, ganun pa rin. It is appointed unto men once to die. Mamamatay pa rin tayo. Hindi pa rin natin ma-escape yan. Yan pa rin ang patutunguhan natin. Kaya lang,
Iba-iba ang quality of death ng mga tao. What kind of death are you planning to have? Yung mamamatay ka na mag-isa. Diba? Merong ganun. Mamatay mag-isa, nobody cares about you. Nandun ka na lang sa sulok, hanggang sa hindi ka na pala humihinga. Napansin na lang nila na, patay na yata ito. Dali na yun dun. Ganun, ang lungkot, no? Pagkatapos mong inubos yung buhay mo para sa iba, wala silang pakialam sa'yo. Diba? You die alone. Or you die because of sickness. You die because of your own mistakes. The best kind of death is dying for Christ. Amen. Yun ang buhay ni Pablo. At sana tayo po ay magkaroon ng desire at magkaroon ng prayer na, Lord, kung kukunin mo ako, sana during the time that I'm still serving you. Amen. You are, sabi for thy sake we are killed. Anong desire ni Pablo na siya'y mamamatay? For thy sake. For the sake of Christ. Kaya siya namamatay araw-araw for the sake of Christ. Not for his own pursuits, para magpayaman pa, para maging famous, para maging well-known at maraming humanga sa kanya. Hindi yun ang objective ni Paul sa buhay niya. But for the sake of the gospel, for the sake of Christ, for the sake of souls. That is the best kind of death. Tayo po'y tumayo.